Noong nakaraang taon, mahigit 6 million US dollars o mahigit 350 million pesos ang cash remittances sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa Middle East, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mahigit kalahati ng halagang yan mula sa Saudi Arabia, United Arab Emirates at Qatar. Pinangangambahang maapektuhan niya ng tumitinding gyera sa gitnang silangan, bukod pa sa mga posibleng epekto sa singil sa kuryente. May report si Ian Cruz. Ako! Ang consulate! May mga naitatala pa rin pagsabog sa Dubai, UAE. Kaya ang mga kababayan natin doon, doble ingat. Sa Israel, ilang sasakyan ang nagliyab matapos tamaan ng shrapnel mula sa missile ng Iran. Patuloy pa rin ang gantihan ng Iran, Amerika at Israel kung saan damay ang mga kalapit na bansa sa Middle East. Pati na ang nasa 2.5 million overseas Filipino workers doon. Mahigit 1,000 OFW na ang nagsabing gusto nilang makauwi sa Pilipinas. We want those risks down to zero as much as possible before we undertake repatriation. Ang labi naman ang nasawing Pinay caregiver sa Israel na si Mary Ann Velasquez de Vera hindi pa may uuwi dahil sa mga isinarang airspace. Nakausap na ng Department of Migrant Workers at iba pang ahensya ang mga kaanak niya. Dalawa naman ang nasugatan, isang OFW sa Kuwait at isang OFW sa Abu Dhabi. Inalam naman ng DILG ang sitwasyon ng 11 vice mayor mula sa Bulacan na stranded sa Dubai dahil sa personal na biyahe. May travel authority sila pero may isang mayor na wala raw otoridad magbiyahe abroad ang stranded din. Kasama rin sa mga hindi pa makauwi ang aktres na si Ann Curtis. Noong March 1, ibinahagi ni Ann ang IG stories na padubay na siya nang mapansin ang mga kasabay nilang mabibilis na jet. Hanggang sa inanunsyo na ang pagbalik nila sa Milan, Italy dahil sa airstrikes. Ibinahagi ng ina ni Ann ngayong araw na nasa Oman na si Ann. Sa IG stories ng mister ni Ann na si Erwan Yusuf, ibinahagi nito ang ilang kuha mula sa 7 oras silang biyahe ng anak by land mula Dubai hanggang Muscat sa Oman. Ang epekto ng tumitinding krisis sa Middle East, posibleng maramdaman ng Meralco consumer sa Abril. Sabi ng Meralco, basta gumagalaw ang presyo ng langis, tumataas ang presyo ng kuryente. Yan ay kahit coal at natural gas ang ginagamit ng mga plantang pinagkukunan nila at ang bulto ay galing pa sa Asia. Taliwas sa sinabi ng Department of Energy o DOE na wala silang nakikitang epekto sa presyo ng kuryente dahil nasa 3% lang ng mga planta sa bansa ang gumagamit ng langis. If the price of gas increases or the price of oil increases, lilipat sila sa ibang energy source like coal. So, mas marami rin gagamit ng coal kumpara sa other energy sources. So, yung presyo ng coal pwede rin tumaas in the coming months. Ang presyo ng langis asahan ng mas tataas pa sa susunod na linggo, sabi ng DOE. At sa gitna nito, may mga mungkahing magpatupad ng 4-day work week para mabawasan ang biyahe ng mga manggagawa na nagpapataas ng konsumo ng langis. Pag-aaralan daw ito ng Malacanang. Ang isang kumpanya naman ng bus, nag-abisong magbubukas lang ng makina at aircon 5 minuto bago umalis. Ganito na rin daw ang gagawin sa mga stopover para makatipid sa krudo. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.